Bago po tayo magsimula, sabihin po natin sa katabi po natin, mukha kang anghel ngayong araw. Okay, sige ho. Bago po tayo magsimulang pag-aralan, ito pong salita ng Diyos, samahan niyo po akong lahat. Tayo pong lahat ay umuko at manalangin. Let's all pray together. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ama, maraming salamat po. Una po sa lahat dahil po sa biyaya ng kaligtasang ipinagkaloob niyo po sa amin. Kami po ay marapat sanang mapunta sa walang hanggang pagkapuksa sa impyerno, subalit dahil po sa inyong pagmamahal na pinatunayan niyo sa amin sa krus, idinanak niyo ang lahat niyong banal na dugo para sa katubusan ng lahat ng aming mga kasalanan. Tiniyak niyo po sa amin ang walang hanggang katubusan ng mga kasalanan, kinagkaroon po kami ng buhay na walang hanggan. Kaya mula po sa aming puso, Panginoon, maraming salamat po. Salamat din po sa iglesia kung saan nilagay niyo po kami. Patuloy niyo po kaming inaalagaan, iniintindi, tinuturuan upang maging ganap at makasangkapang lubos, especially sa pangangaral ng Ebanghelyo. Kaya patuloy po naming dinadalangin, Panginoon, na ang bawat brothers and sisters ay magamit bilang instrumento upang madala ang maraming kaluluwa tungo po sa kaligtasan. Sa mga sandaling ito, Panginoon, kayo po ang nakakaalam ng sitwasyon ng bawat isa sa amin. Kahiling ko po ang salita ng Diyos na ituturo niyo po sa amin ngayon. Ang banal na Espiritu mo nawa ang gumabay sa amin, ang humipo sa aming puso upang maunawaan po namin ang kalooban ng Diyos. At harinawa, pagkatapos po naming malaman ng banal niyong kalooban, ay magkaroon po kami ng pagnanais na isabuhay ito sa aming Christian life upang ang kapangyarihan ng Diyos ay mahayag sa aming buhay. Dalangin ko rin po, Panginoon, na sa pamamagitan ng salita ng Diyos ay patuloy na maaliw ang aming puso at lumapit ang aming puso tungo po sa langit. Ilagay niyo rin po sa inyong lingkod, Panginoon, ang mga pananalita, maipangaral ko lamang sa mga minamahal niyong anak ang naayon sa inyong banal na kalooban. Magsimula hanggang sa matapos, lubos po kaming aasa at magtitiwala sa pagtuturo sa amin ng banal na Espiritu. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Okay, para po sa ating main scripture, buksan po natin sa Lumang Tipan, Exodus chapter 2. Exodus chapter 2, mula verse 1 hanggang verse 10. Exodus chapter 2, simula po verse 1 hanggang verse 10. Babasahin ko po, brothers and sisters, ito po ang salita ng Diyos. May isang lalaki sa lipi ni Levi na humayo at nag-asawa ng isang anak na babae ni Levi. Ang babae ay naglihi at nanganak ng isang lalaki. Nang kanyang makita na ito ay maganda, kanyang itinago ito ng 3 buwan. Nang hindi na niya ito maitago pa, ikinuha niya ito ng isang basket na yari sa papiro at pinahiran niya ng biton at alkitran. Kanyang isinilid ang bata roon at inilagay sa talahiban sa tabi ng ilog. Tumayo sa malayo ang kanyang kapatid na babae upang malaman ang mangyayari sa bata. Noon, ang anak na babae ni Faraon ay lumusong upang maligo sa ilog at naglakad ang kanyang mga alalay na babae sa tabi ng ilog. Kanyang nakita ang basket sa talahiban at ipinakuha sa kanyang alalay. Nang kanyang buksan ito, nakita niya ang bata at narito, ang sanggulay umiyak at kanyang kinaawaan siya at sinabi, ito'y isa sa mga anak ng mga Hebreo. Nang magkagayoy sinabi ng kanyang kapatid na babae sa anak ng Faraon, aalis ba ako upang itawag kita ng isang tagapag-alaga mula sa mga babaeng Hebrea na mag-aalaga ng bata para sa iyo? Sinabi sa kanya ng anak ng Faraon, umalis ka. Ang batang babae ay umalis at tinawag ang ina ng bata. Verse 9 at verse 10, basahin po natin sabay-sabay, 3, 2, 1. Sinabi ng anak ng Faraon sa kanya, dalin mo ang batang ito at alagaan mo para sa akin at uupahan kita. Kaya't kinuha ng babae ang bata at inalagaan nito. Ang bata ay lumaki at kanyang dinala ito sa anak ng Faraon. At ito'y naging kanyang anak.
Kanyang pinangalanan siyang Moises dahil sinabi niya, sapagkat aking iniahon siya sa tubig. Muli po magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayong araw po, ituturo ko po sa inyo, ito pong aklat ng Exodus sa chapter 2, at ang sermon title po natin ngayong Lord's Day Sermon, Mga Aral mula sa Pamilya ni Moses. Lessons from Moses Family. At mula po sa mga aral na ito, kukunin natin ang mga bagay-bagay na pwede nating isabuhay sa ating buhay Kristiyano. Bago ko po ituro yung mga aral na nakapaloob sa ating main scripture, hayaan yung bigyan ko muna kayo ng background ng ating kwento. Balikan natin yung verse 1. Muli po basahin natin sabay-sabay verse 1, 3-1. May isang lalaki sa lepin ni Levi na humayo at tagasawa ng isang anak na babae ni Levi. So binanggit dito ang mga magulang ni Moises. Sino-sino po sila? Ang lalaking ito ay si Amram at ang babae ay si Jochebed. Kaya ang unang aral, kukunin natin sa kanyang mga magulang. Sino-sino ba sila at bakit sila isinulat dito po sa Biblia? Mahalaga po ang pamilyang ito sapagkat marami tayong makukuha na mga aral mula sa kanila na pwede po nating isabuhay sa ating buhay Kristiyano. Ibibigay ko kaagad ang bird's eye view ng ating pag-aaralan. Ang aral mula sa pamilyang ito, makukuha natin sa ating buhay Kristiyano kung paano tayo maghahanda para sa evangelism, kung paano maliligtas ang ating ini-evangelize, kung paano natin siya aalagaan sa church, at kung paano natin siya maitatatag bilang tao ng Diyos. Kasimulan ko po sa mga magulang ni Moises. I-bookmark niyo po ang Exodus chapter 2. Tingnan natin bilang number 26. Bilang chapter 26. Mga bilang, kapitulo 26, verse 58 at 59. Aklat ng mga bilang, chapter 26, verse 58 at 59. Babasahin ko po ito para po sa inyo. Ito ang mga angkan ni Levi, ang angkan ng mga Libnita, ang angkan ng mga Hebronita, ang angkan ng mga Mahalita, ang angkan ng mga Musita, ang angkan ng mga Korahita, ang naging anak ni Kohat, si Amram. 59, ang pangalan ng asawa ni Amram ay Jochebed, na anak na babae ni Levi, na ipinanganak kay Levi sa Ehipto. Ipinanganak niya kay Amram sina Aaron at Moises, at si Miriam na kanilang kapatid na babae. Kaya dito binanggit ang kanilang pamilya. Ang tatay, ang pangalan ay Amram. Ang nanay, ang pangalan ay Jochebed. Ang mga ate at kuya ni Moises, inuna po dito si Aaron. Pagkatapos si Moises, kasi sa Israel, inuuna ang pangalan ng lalaki. Pagkatapos si Miriam. Subalit sa ating main scripture, ang panganay po ay si Miriam. Sa Exodus chapter 2, nasa around 8 years old na po si Miriam. Susunod si Aaron. Si Aaron ay 3 years older than Moses. Kaya si Aaron ay nasa 3 years old na. Sa ating main scripture, 3 months old pa lang si Moises. Kaya yan po ang kanilang pamilya. At uulitin ko, mula sa mga magulang at mga kapatid ni Moises, matututunan natin ang isang napakahalagang aral sa wisdom tungkol po sa pag-i-evangelize. Isa pa, wisdom sa pag-aalaga sa mga naligtas at wisdom kung paano natin sila itatayo bilang mga man of God, bilang mga brothers and sisters sa church na magtutulong-tulong upang ang iglesia ay maging effective at maipangaral natin ang ebanghelyo para sa kaligtasan ng mga naliligaw na kaluluwa. Kaya number 1, tignan natin ang lesson sa mga magulang ni Moises. Balik tayo sa Exodus chapter 2. Exodus chapter 2, verse 1 hanggang verse 2. Babasahin ko pong muli, verse 1 at verse 2. May isang lalaki sa Levi ni Levi na humayo at nag-asawa ng isang anak na babae ni Levi.
Ang babae ay naglihi at nanganak ng isang lalaki. Nang kanyang makita na ito ay maganda, kanyang itinago ito ng 3 buwan. Ang unang aral dito ay ang tunay na pananampalataya ng mga magulang ni Moises. Sila ay may pananampalataya at ito ay pinakita nila sa kanilang gawa. Tingnan natin isa-isa. Dito po sa ating main scripture, nung isinilang si Moises, mayroon pong bumabang kautusan ang hari, ang Faraon. Ano po yung utos? Ang bawat sanggol na lalaki na ipapanganak ay kailangang patayin. Kailangang itapon sa ilog. Kasi gusto po niyang i-prevent ang pagdami ng mga Israelita. Natakot po kasi siya kasi dumadami na ang mga Israelita sa Ehipto at baka maging threat sila sa kanyang bansa. Kaya mayroon pong bumabang kasulatan, bumabang batas na lahat ng lalaking isisilang papatayin. At sa panahong yon, isinilang si Moises. Kasi Moises ay under ng batas na ito. Anong ibig sabihin? Kailangang mamatay si Moises. Tingnan natin, Exodus chapter 1, verse 22. Exodus chapter 1, verse 22. Pagkatapos iniutos ni Faraon sa kanyang buong bayan, itatapon ninyo sa ilog ang bawat lalaking ipinanganak, ngunit bawat babae ay hayaan ninyong mabuhay. Kaya for sure, may burden na napakabigat sa puso ng mga magulang ni Moises. Ang kanilang anak ay mamamatay dahil may utos ang hari. Kailangang patayin, yun pong bata. Subalit makikita po natin ang pananampalataya ng mag-asawa. May tanong po ako, pinatay ba nila si Moises? Hindi. Hindi. Hindi sila sumunod sa utos ng hari. Noon ang hari pwede niyang ipapatay yung mga sumusuway sa kanya. Kaya nga may kasabihan, ang salita ng hari ay hindi pwedeng mabali. Kaya under the law, pwede pong makulong o patayin ng mga magulang ni Moises, pero hindi sila natakot sa tao. Mas natakot sila sa Diyos. Kaya ang unang aral, may tunay po silang pananampalataya. Ang faith, walang fear. Ang pananampalataya, hindi natatakot. Bakit? Alam natin, ang pananampalataya natin, ang object niya ay ang Diyos. At kung kakampi natin ang Diyos, sino kaya ang tatalo sa atin? Ito ang nasa isip at puso ng mag-asawa. Kahit na po may utos, hindi sila dyan susunod kasi mas takot sila sa Diyos. And that's why sa aklat ng mga Hebreo, pinuri ang kanilang pananampalataya. Tingnan natin Hebreo chapter 11. Hebrews chapter 11, verse 23. Bagong tipan po yan. Mga Hebreo, chapter 11, verse 23. Basahin po natin, verse 23. Sabay-sabay, 3, 2, 1. Sa pananampalataya ng ipanganak si Moises, ay itinago siya ng 3 buwan ng kanyang mga magulang, sapagkat kanilang nakitang maganda ang bata at hindi sila natakot sa utos ng hari. Kaya yung kanyang mga magulang, itinago po nila si Moises sa loob ng 3 buwan. For sure, ang mag-asawang ito, may pananampalataya sila. Nung bumaba ang utos mula sa hari, nagkaroon ng burden sa puso. Kaya ano ang ginawa nila? Maaari nag-pray na lang sila at umasa sa tulong ng Diyos. Pero tumigil lang ba sila sa pananalangin at pag-asa sa tulong ng Diyos? Hindi po. Ang kanilang pananampalataya, pinatunayan po nila sa kanilang gawa. Kaya may ginawa sila upang ihanda ang kaligtasan ni Moises. Balikan natin ang Exodus chapter 2. Exodus chapter 2, verse 3. Versikulo 3. This time pwede po kayo po ang bumasa, sabay-sabay. 3, 2, 1. Yes, mahal na mahal nila ang kanilang anak. May pananampalataya sila.
hindi ka mamamatay anak. Pero yung pananampalataya nila, pinakita nila sa gawa. Kaya nga, maaari after praying, pagkatapos na umasa sila sa Diyos, may ginawa pa rin sila. Anong ginawa po nila? Nilagay nila sa basket yung sanggol. Ano pa? Pinahiran po nila yung basket ng biton at alkitran. Ito po ay pang waterproofing. At pagkatapos, ipinaanod po nila sa River Nile. Ano ang unang aral? Ang pananampalataya ng mga magulang ni Moises nakikita sa kanilang gawa. Pinatunayan nila sa kanilang gawa. At ang pinakaaral sa ating Christian life, kailangan nating ihanda ang mga tao para sa kaligtasan. Kung naniniwala ka na maliligtas ang mga magulang mo, dapat ihanda mo ang lahat ng mga steps para makapunta siya sa Bible seminar at maligtas siya. Mahalaga po ang paghahanda. Ang mga magulang ni Moises, pinatunayan nila na totoo ang sinabi ni Santiago sa chapter 2, verse 26. Anong sabi doon? Ang pananampalatayang walang mga gawa ay patay. Tunay ang kanilang pananampalataya, kaya gumawa sila. Ano yung ginawa nila? Nilagay nila si Moises sa basket, pinahiran po nila ng biton at alkitran para mapasiguradong safe yung paglalayag ng sanggol na si Moises doon po sa River Nile. Mahalagang bagay, mga magulang, makinig po kayong mabuti. Alam ko yung mga magulang, naghahanda kayo lagi sa mga anak ninyo, di ba? There are parents, right after na ma-ultrasound yung tiyan ng nanay at malaman na ang gender ng kanilang anak, di po ba't naghahanda na sila? Minsan may mga parents, hindi pa sinisilang yung anak, bibili na ng crib. Kung lalaki, kulay blue. Kung babae, kulay pink. Bago pa man maisilang ang anak, may paghahanda na. Maari nakabili na sila ng lampin at mga susuotin ng mga bata. At kapag naisilang yan, hinahanda natin, kayong iba mayroon pang tinatawag na educational plan. Pero ano po yung gusto ko pong ituro sa inyo? Maganda, naghahanda kayo. Pero ano po ang dapat nating pinaghahandaan para sa mga anak? Sa mga magulang, dapat ihanda nyo na ngayon pa lang ang kaligtasan ng mga anak po ninyo. Dapat unti-unti nag-prepare po kayo para sa kanilang kaligtasan. Gaya ng ginawa ni Jochebed at ni Amram, inihanda nila ang kaligtasan ni Moises. Ang mga anak na yan ay hindi po inyo. Sila ipinagkatiwala ng Diyos sa inyo, later on gusto ng Diyos na ibalik nyo ang mga anak na yan sa Diyos. Tignan natin ang isang talata, Awit 127. Mga Awit 127, verse 3 at verse 4. Mga Awit 127, verse 3 at verse 4. Babasahin ko po. Makinig po ang ating mga brothers and sisters, mga magulang. Narito ang mga anak ay pamanang sa Panginoon nagmula. Ang bunga ng sinapupunan ay isang gantimpala. Gaya ng mga palaso sa kamay ng mga mandirigma ay ang mga anak sa panahon ng pagkabata. Ang anak, regalo lang ng Diyos yan, pamana lang ng Diyos. Ang mga anak ay gaya ng palaso at tayo po yung pana. Kapag namamana ang mga tao noon, yung pamana bumabaluktot and then yung palaso binibitawan. Kung ang palaso ay anak, saan nyo pinapatama ang inyong mga anak? Ipatama nyo po siya tungo sa Diyos para sa kanyang kaligtasan. Kaya para unti-unti nyong maihanda ang kaligtasan ng mga anak nyo, may pakiusap po ako. Una, kung maliliit pa lang yung mga bata, suportahan nyo po ang church school. Dapat dinadala ang mga batang yan. Huwag po kayong mag-alala. May mga magulang, mahina ang pananampalataya. Hindi po ako nakakapag-church pastor kasi may bata pa po ako. Ayaw ko siyang manggulo. At ayaw ko siyang halik-halikan ng mga kapatiran. Overprotective. May tanong po ako, mahal niyo ang anak niyo? Hindi. Siyempre, pero mas mahal sila ng Diyos.
Kaya puprotektahan ng Diyos yan dito sa church. Kaya ipagkatiwala natin ang mga chikiting, ang mga bata sa church school. Sa church school, unti-unting nahahabi ang mga kwento sa Biblia sa isip nila upang mailagay natin ang pundasyon ng kanilang pananampalataya. Kaya nga, napakahalaga sa mga magulang, dapat may interest kayo sa church school. Dapat nakikipag-usap kayo sa mga church school teachers. Kumusta po yung anak ko? Meron po bang homework? Kung may homework, sige, tutulungan ko siya sa bahay. Kaya mahalaga po, pero minsan nakakaligtaan natin ng church school. Makipag-ugnayan kayo sa inyong mga teachers dito para magabayan nyo, maihanda ang kaligtasan ng mga bata. At kahit anumang mangyari, dalhin yung anak, wag overprotective. Minsan ayaw nyo kasi baka magkasakit. Mainit, maraming tao sa church. Ulitin ko, kung mahal nyo ang bata, hindi nyo mahihigitan ang pagmamahal ng Diyos sa batang iyan. Mas mahal siya ng Diyos, puprotektahan siya ng Diyos. Ano yung kailangang meron kayo? Pananampalataya. Pangalawa, sa mga magulang na ang anak ay mga high school at mga young adult na, huwag nyo silang pagbawalan kapag may mga gawain sa church. Pag Sabado, suportahan nyo sila. Kung may Bible seminar, papuntahin nyo po sila, kasama ninyo. However, minsan dahil mahina pa ang ating pananampalataya, kapag exam week ng mga bata, nagkataon Bible seminar, anong sinasabi natin? Pastor, di muna makakapunta ang anak ko. Examinations po nila. Brothers and sisters, kahit magtapos ang anak nyong summa cum laude, magna cum laude, kung hindi siya ligtas, failure siya sa harapan ng Diyos. Bagsak siya. Kaya nga, sino po ang responsableng Kristiyanong magulang? Hinahanda niya ang kaligtasan ng kanyang anak. Sa pamamagitan ng mga high school young adult, kung may mga Bible seminar, doon pwede po silang magkaroon ng assurance of salvation. Kaya munghahi ko, gayahin natin si Amram at Jochebed. Ang kanilang pananampalataya, alam nilang maliligtas ang bata, ang sanggol na si Moises, kaya naghanda po sila. At para magawa yung paghahanda, kayo mismong mga magulang ay dapat may matatag na pananampalataya. Kaya nga ang mga magulang, wag lang po dapat Sunday sermon. Dapat pati Wednesday sermon, pumupunta po kayo. Sa mga cell group fellowship, pumupunta kayo. Bakit? Para sa inyo pong pananampalataya. Habang natututo tayo, lumalago ang ating pananampalataya, and then we know what to do. Bilang pastor, minsan nagko-question ako, hindi pa kaya nila alam? Bakit nila hindi ginagawa? At nakuha ko ang sagot, di nila ginagawa kasi hindi nila alam. Bakit hindi nila alam? Hindi sila umaaten sa mga cell group fellowship, sa mga sermon, kaya wala silang guide sa kanilang pamilya. Kaya makikiusap ako sa inyong lahat, kung may gawain tayo, pumunta tayo buong pamilya. Ang Diyos na ang bahala sa ibang mga bagay. Huwag kayong mag-alala, hindi babagsak yung anak ninyo kung may mga exam yan. Pag tama ang pagpapalaki, alinsunod sa salita ng Diyos, for sure, hindi mabibigo ang bata. Kaya nga, tayo po dapat ay naghahanda para sa kaligtasan ng mga anak. I-connect ko ito, hindi lang sa mga magulang, sa buong church na po. Para maligtas ang tao, mahalaga ang preparation. Tama mali. And that's why we have to prepare the building. Bakit gumawa tayo ng church building dito? Para maihanda sa kaligtasan ng mga tao. Kung may Bible seminar, hinahanda natin ang kanta. Para maihanda ang kanilang puso sa pakikinig ng salita ng Diyos. Ang mga nanay nagluluto. Para sa pamamagitan ng pagkain ipapakain natin, maihahanda na unti-unti ang kanilang puso para matanggap nila ang kanilang kaligtasan. Preparation is very important. And that's why tuwing magkakaroon na tayo, paparating na ang summer retreat, mayroon tayong advanced activity. Nag-prepare tayo para ihanda ang mga tao na matanggap po nila ang kaligtasan. Kaya ano po ang aral dito po sa mag-asawang ito, sa mga magulang ni Moises? May pananampalataya silang gumawa at sa pamamagitan ng kanilang gawa, ihinanda nila ang kaligtasan ng sanggol na si Moises.
Kung nananampalataya ka na maliligtas yung mommy mo, ihanda mo po yung mga pamamaraan. Una, i-invite mo siya. Pangalawa, labhan mo na lahat ng labahan para makapunta siya gabi-gabi sa Bible seminar. Ihanda natin ang venue ng Bible seminar. Ihanda natin ang kanta. Ihanda natin ang sessions 1, 2, 3, 4 para magsisi siya. At sa session number 5, abangan natin para maligtas siya kapag pakinggan na niya ang maganda, mabuting balita. Kaya my dear brothers and sisters, tularan natin ito sa kaligtasan ng mga tao, napakahalaga ng preparation. We have to prepare their heart. Gaya ng ginawa ni John the Baptist, ihinanda niya ang daan ng Panginoong Jesus. We have to prepare everything. At para preparado tayo, dapat may pananampalataya tayo. Tayo dapat unang lumalaguna o lumaguna ang ating pananampalataya. Yan po ang unang lesson sa pamilya o sa mga magulang ni Moises. Ngayon, puntahan natin ang lesson sa kanyang ate na si Miriam. Balikan natin yung Exodus chapter 2. Exodus chapter 2. Verse 4 naman po. Kapitulo 4. Versikulo 4. Exodus chapter 2 verse 4. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Tumayo sa malayo ang kanyang kapatid na babae upang malaman ang mangyari sa bata. Sino ang kapatid na babae? Ate niya, siya po si Miriam. Ang ganda po ng pagkakasunod-sunod. Kung yung mga magulang pinrepare yung basket, winwaterproof nila, papasok ngayon si ate. Si ate ngayon ang magsusubaybay doon po sa inaanod na basket. Si Miriam, ang unang lesson na makukuha natin, tinignan niyang mabuti yung basket, yung kapatid niya. Itinuon niya ang kanyang mata sa kanyang kapatid. Ano yung lesson dito? Ang puso at isip ni Miriam ay nakatuon sa kanyang kapatid. Bakit? Alam niya kasi kaunting ugalang ng basket pwedeng tumaob at malunod na ang kanyang kapatid. Kaya ito pong si Miriam, I am sure, lumusong po siya doon po sa tubig, and then dahan-dahan, sinasabayan niya yun pong basket. Napakahalaga po nito. Mahalaga ang ating puso. Saan po nakatuon ang puso nyo, mga brothers and sisters? Kung ang puso at isip ay nakatuon sa kaligtasan ng mahal nyo sa buhay, yun lagi ang iisipin mo. At kung yun ang iniisip mo, yun ang gagawin mo. May kasabihan sa English, you are what you think. Yes po. Kung lagi mong iniisip mong gwapo ka talaga. Okay? Kung ang iniisip mo puro pera, pera talaga, maghahanap buhay ka. Kung iniisip mo lagi cellphone, cellphone ka ng cellphone. Kung iniisip mo lagi yung makeup, makeup ka ng makeup. Pero kung iniisip mo lagi ang kaligtasan ng mga mahal mo sa buhay, sa testimony mo, yan ang bukang bibig. Tama? Yan ang ikakayod mo para siya maligtas. Gayahin natin si Miriam. Ano ang nasa isip at puso natin? I-check natin. Gaya ni Miriam, ang nakatuon yung focus niya, yung puso at isip niya sa kanyang kapatid na si Moises. Bakit? Mahal niya ang kanyang kapatid. Kaya you are what you think. Nasa Biblia rin po yan. Kawikaan 23. Tingnan po natin. Mga Kawikaan, chapter 23. Verse 7. Mga Kawikaan, Kapitulo 23, talata 7. Verse 7. Babasahin ko po. Sapagkat kung ano ang iniisip niya sa loob niya, ay gayon siya. Kumain at uminom ka, sabi niya sa iyo, ngunit ang puso niya ay hindi sumasa iyo. Yung first part, sapagkat kung ano ang iniisip niya sa loob niya, ay gayon siya. Totoo po ito. Tignan niyo po si Miriam, ang isip at puso niya para kay Moises, yung kapatid ko. Sanggol pa lang 3 months old, kailangan ko siyang tulungan. Kaya, hindi niya nilubayan si Moises. Tinignan niya, nakafocus siya
para kay Moises, para ma-make sure po niya, maipasigurado niya na ayos ang kalagayan ng kanyang kapatid. Mag-isip tayong mabuti. Pinag-isipan ko rin po. I am sure, si Miriam noon dahil 8 years old siya, dapat di po ba ang inaatupag niya naglalaro? Tingnan niyo po yung mga 8 years old na bata. Ano po ang kanilang inaatupag? Di ba paglalaro lang? Pero iba si Miriam. Pinabayaan niya ang paglalaro. Pinabayaan niya ang pagsasaya. Bakit? May mas mahalagang bagay. Mas mahalaga ang buhay ng kapatid ko, sabi po niya. Ganon din po dapat sa atin. Kaya kung ano yung iniisip natin, tayo yun. Si Miriam, isip at puso niya para sa kanyang kapatid. Kaya kung iniisip niyo ang kaligtasan ng mga mahal niyo sa buhay, di po ba't kapag summer retreat, excited ka? Ano po ang pinakamagandang week para sa'yo? Kung talagang gusto mong maligtas ang nanay at tatay mo, mga mahal sa buhay, week ng Bible Seminar. Kung talagang ang isip nyo nasa salita ng Diyos, ano po yung pinakamahalagang araw sa inyo? Sunday, Wednesday, Fellowship Day, di ba? Anong naiisip nyo tuwing linggo? Awit 122 verse 1. Ako'y natuwa ng kanilang sabihin sa akin, tayo na sa bahay ng Panginoon. Di ba? Minsan, pag hindi nyo pa alam, naaasar kayo sa mga cell group leaders. Puro text. Nag-text na ito kagabi. Brother, sister, punta kayo sa church bukas. Maya-maya, alas 12 na, nag-text uli. Bukas bro ha. Umagang-umaga, tuminog ulo. Bro, Happy Lord's Day, magsimba ka. Minsan naaasar kayo. Lalo na sa mga leaders niyo, bakit ganun sila? Masaya dapat kayo. Bakit? May concern sila sa inyo. Kaya sa awit, natuwa po. Bakit? May nagsabi sa kanya, punta na tayo sa church. Dapat maging masaya kayo kung may nagsasabi sa'yo, punta na tayo sa church. Ibig sabihin, may concern ng taong yon. Tama, mali. Kaya kung nakatuon ang isip nyo sa words of God, special day, kailan? Sunday. A special day kapag may mga fellowship. A special day kapag Wednesday. Ano pa? Kung iniisip natin ang patungkol sa Diyos, itutuon na talaga natin ang ating puso sa mga bagay na makalangit. Di ba tama ang sabi sa Colossus chapter 3 verse 2? Ituon nyo ang inyong mga pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas at huwag sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Ngayon, ano ang iniisip nyo? Ano ang nasa puso nyo, mga brothers and sisters? Baka naman ang nasa puso mo, kailan kaya matatapos ang sermon? Nakakalungkot. Okay? Sana wag ho. Sana ang nasa isip at puso natin lagi, number 1, kaligtasan ng mga mahal natin sa buhay. Number 2, paano lalago ang aking buhay, Kristyano? And the rest, God na po, ang Panginoon na po, ang magpo-provide. Issue dito, pananampalataya. Tingnan niyo po yung mga tao sa labas. Ang isip at puso nila, dahil hindi sila ligtas, wala sa Diyos. Makasanlibutang bagay lamang ang kanilang pinire-prepare, ang kanilang iniisip. Pera, paano kumain, paano mabuhay. Wala silang pakialam sa Diyos at ayaw nilang isipin ng Diyos kasi nga, wala yun sa kanilang puso. Tingnan natin sa Job. Job chapter 21. Job 21 verse 14 to 15. Katorse at 15. Babasahin ko po. Tungkol ito sa mga hindi ligtas. At sinasabi nila sa Diyos, lumayo ka sa amin. Hindi namin ninanasa ng iyong mga lakad ay aming alamin. Ano ang makapangyarihan sa lahat upang siya'y paglingkuran namin? At anong pakinabang ang makukuha namin kung kami sa Kanya ay manalangin? Ganyan ang mga tao. Ano mapapala ko dyan? Tama? Pag niyaya mo sa Bible, ano mapapala ko dyan? May bigas ba dyan? May pera ba dyan? May blessing ba dyan? Kinatural, naiintindihan natin ito. Pero dapat tayo na nasa church at mga brothers and sisters, iba sa isip nila. Dapat iba ang puso at isip natin. It all starts sa ating puso.
Kung ano yung nasa puso mo, yan ang pupunta sa isip at yun ang gagawin mo. Kaya napakahalagang natuturuan kayo sa church para mapuno ng salita ng Diyos ang inyong puso. At kung puno ng salita ng Diyos ang inyong puso, ang inyong gagawin ay puro na lamang para sa gawain ng Diyos. Pastor, bakit hirap na hirap ako? Bakit parang nag-church ako pero malayo ang aking puso sa Diyos? Ito yung dahilan. Kasi palundag-lundag ka lang sa church. Kung gusto mong mag-church, pupunta ka. Mali po. Minsan kahit pagod na kayo, mag-church pa rin. Bakit may Sunday sermon ngayon? Para sa isang relihiyon? Hindi po. Para patuloy niyong matanggap ang biyaya ng Diyos sa inyong puso. Para tumatag, lumago ang inyong mahihinang pananampalataya. At habang natututo tayo ng salita ng Diyos, we know what to do. Ano ba ang reason? Bakit hindi ginagawa ng mga tao? They do not know. Ignorance po. Pero hindi yan excuse, and that's why maswerte tayo, napakasagana ng turo ngayon sa panahon natin. Ang dami naming mga sermon sa YouTube. Pero ano po ang aking ipapakiusap? Kung maaari, face-to-face tayo. Dati inalaw natin ng online sermon kasi may pandemic. Ikaw naman, tapos na ang pandemic, nasa pandemic stage ka pa. Kala mo, online na po ako, brother, sister. Bakit po? Nakamas naman ako eh. Sister, tapos na. Face-to-face na po tayo. Mahalaga na nagsasama-sama tayo. Bakit? Kumikilos ang Diyos sa ating pagsasama-sama, especially kapag pinapangaral ang salita ng Diyos. At kung lagi kayong exposed sa salita ng Diyos, ang magiging laman ng isip at puso nyo ay ang mga gawaing makalangit. Tama, mali. And that's why please come, hindi para sa isang relihiyon. Pumunta kayo para mapuno ang isip nyo ng mga makalangit na bagay at maiwanan nyo na ang mga makalupang bagay. Yun ang aking pakiusap dahil ito ang nakikita ko sa panahon po natin. Balikan ko yung family. Alam ni Taning, foundation po ng society ang family. Kaya dapat ang pamilya dapat matatag. Okay? Sa panahon natin ngayon, normal na sa mundong itong mag-divorce. Sinisira ni Taning ang pagsasamahan ng magkakapamilya. Kasi alam niya, kapag maganda ang relasyon sa pamilya, unang naligtas yung isang miyembro, gusto niya maakay sila lahat. Tama, mali. Kaya winawasak ni Taning, pakiusap mga magulang, kung nasa church tayo, huwag niyong pahawakin ang cellphone ng mga bata. Para makinig sila sa kanilang church school teachers. Pakiusap ko po ito. Kung nandito tayo sa church, magkumustahan tayo. Ibaba niyo muna yung cellphone. May cellphone ako, iniwanan ko po sa kwarto. Wala po akong dala. Ayaw kong maghawak ng cellphone dito po sa pulpito para maging example po sa inyo. Pag Lord's Day sermon, iwasang mag-cellphone. Mag-fellowship tayo. Mag-aral tayo ng words of God. Kung ano yung ginagawa mo dito, ganun din ang ginagawa mo sa bahay. Kung puro ka cellphone dito, it means sa bahay. Baka doble pa nga. Tama? Brothers and sisters, words of wisdom, alagaan natin ang ating anak. Kung umiiyak siya, huwag gamiting pacifier ang cellphone. Sisirain niyo yung bata. Alisin ang cellphone, alagaan siya, yakapin siya, turuan siya. Dalhin siya sa church school kapag linggo at makipag-ugnayan sa mga teachers. Alagaan niyo ha, turuan niyo ng mga kwento nila Adan at tsaka ni Eva. Huwag Peppa Pig. Tama, mali. Huwag games. Kaya kunin niyo yung cellphone ng bata. Kung ganito tayo, makakapasok ang kasalanan ng social media, mawawasak ang pamilya, magiging mahina ang ating church. Kaya my dear brothers and sisters, Amram at Jochebed, tularan natin sila. At dito po si Miriam, ang kanyang focus nasa kanyang kapatid. Yes po. Kung puno ng salita ng Diyos ang ating puso, talagang mag-i-evangelize tayo. Ang magiging focus natin, evangelism ng mga nawawalang kaluluwa. Tignan po natin, Proverbs 24. Kawikaan 24, verse 11 at 12.
Mga Kawikaan 24, verse 11 at verse 12. Iligtas mo silang dinadala sa kamatayan, pigilin mo silang natitisod tungo sa katayan. Kung iyong sinasabi, narito hindi namin ito nalalaman, hindi ba niya alam ang sa mga puso'y tumitimbang? At siyang nagbabantay sa iyong kaluluwa, hindi ba niya nalalaman? At ang bawat tao ayon sa gawa niya, ay di ba niya gagantihan? Natural na mangyayari sa atin ito, kung natuturuan tayo ng salita ng Diyos, nakakapakinig tayo ng mga testimony, ano yung naririnig lagi natin? Sana maligtas si mami ko. Sana maligtas si daddy ko. Sana maligtas yung mga mahal ko sa buhay. Yan ang iniiyak ng mga kapatid na ang puso ay nakatuon sa kaligtasan ng mga mahal nila sa buhay. And that's why, ito ang lumalabas. Alam niyo po, kung sa fellowship, nakatuon ang isip mo sa makamundong bagay, ang testimony mo, makamundo rin. Salamat sa Diyos, mga kapatiran, nakagraduate na po yung anak ko. Salamat sa Diyos, may kotse na po kami. Pero, kung espiritual na bagay ang nasa puso mo, salamat po sa Diyos. Pumayag na po yung mami ko sa Bible seminar. Pag-pray niyo po na huwag magbago ang isip niya. Isang araw bago ng Bible seminar. Salamat sa Diyos, yung anak ko po, mga brothers and sisters, bumalik na sa church. Sobrang saya ko, nakabalik na siya. Member na siya ng choir, umaawit na siya. Ganito ang magagandang testimony. Bakit? Puso nila at isip nakatuon sa kaligtasan at sa Christian life po ng mga tao, maging sa kanila. Kagayahin natin si Miriam. Yes? Alam niyo po, kung pababayaan niyo ang inyong mga kamag-anak, sabi ng Biblia, masahol pa tayo sa hindi mananam palataya. Unang Timoteo. Tingnan po natin. 1 Timothy chapter 5 verse 8. Si Miriam, di niya pinabayaan si Moises. Tayo rin, huwag niyong pabayaan ang mga mahal niyo sa buhay. Alalayan sila sa kaligtasan. Unang Timoteo chapter 5 verse 8. Ngunit kung ang sino man ay hindi kumakalinga sa kanyang kamag-anak, lalong-lalo na sa kanyang sariling sambahayan, tinanggihan niya ang pananampalataya at siya'y masahol pa sa hindi mananampalataya. Of course, ang isang side ng verse na ito, kung nangangailangan ng ating kapamilya, tulungan natin. Pero higit sa pisikal at material na pangangailangan, mas tulungan natin sila sa espiritual nilang pangangailangan. Kung di raw natin ito ginagawa, mas masahol pa tayo sa hindi mananampalataya. Brothers and sisters, meron po akong own experience. Kung talagang naligtas kayo, kahit hindi ituro sa yung mag-evangelize, mag-i-evangelize ka. Natural na lalabas yan. Bakit? Alam mo, pupunta sa impyerno ang mga mahal mo sa buhay. No one told me to evangelize. Nung naintindihan ko ang kaligtasan, naturally, nasa isip ko na at puso ko, mga kapamilya kong pupunta sa impyerno. And that's why nag-abide ako sa church para maakay ko rin sila sa kaligtasan. Pero sometimes I wonder, nagtataka ako, bakit kailangang pilitin na mag-evangelize ang mga brother and sister na ito? Hindi dapat. Dapat kusang loob ang evangelism. Why? Dahil nakataya ang buhay ng mga mahal nyo sa buhay. Si Miriam ba? Pinilit? Yung kapatid mo, tignan mo doon. Hindi. Si Miriam nakatuon ang isip at puso niya kay Moises. Isang pagkakamali lang. Isang mali lang. Tumagilid lang yung basket, malulunod na ang kanyang kapatid. And that's why iniwanan niya ang paglalaro. Iniwanan niya ang pagsasaya. Nandun siya sa gilid ng River Nile. Dahan-dahan po, sinusubaybayan niya ang kanyang kapatid para ma-make sure na mapupunta sa tamang kamay ang kanyang kapatid. Yan si Miriam. Gayahin natin sa ating Christian life. Alalayan niyo ang mga tao hanggang sa maligtas po sila. Pangalawang aral kay Miriam, balikan natin yung verse 4. Exodus chapter 2, verse 4. Tumayo sa malayo ang kanyang kapatid na babae upang malaman ang mangyayari sa bata. Ano yung lesson nito? Pinanatili niya ang kanyang posisyon. Ang posisyon niya dito, taga-subaybay. Isipin nyo,
nalinga lang ng konti si Miriam, maaari, asa na yung basket? Kaya for sure, ni pagkurap siguro, hindi siya kumurap. Dahan-dahan. Ganun po dapat. Dapat you keep your position sa church. Para ma-evangelize at magabayan natin ang mga nawawalang kaluluwa, panatilihin natin ang ating identity bilang mga Kristyano. Tayo po ang liwanag ng sanlibutan ito, kaya magsilbi po kayong liwanag ng sanlibutan ito para makalapit ang mga tao tungo sa kay Kristo. Tingnan natin Luke 12, Lucas Kapitulo 12. Lucas chapter 12, verse 35 at 36. Lucas chapter 12, verse 35 at 36. Bigkisin ninyo ang inyong mga baywang at paliwanagin ninyo ang inyong mga ilawan. At maging tulad kayo ng mga taong naghihintay sa kanilang Panginoon na magbalik mula sa kasalan upang agad nilang mapagbuksan siya kapag siya ay dumating na at tumukto. Malapit nang dumating ang Panginoong Hesukristo. Anong dapat natin gawin? Bigkisan ninyo ang inyong mga baywang. Dapat maging alerto ang ibig sabihin. And then, paliwanagin ninyo ang inyong mga ilawan. Dapat magsilbi tayong light of the world. Dapat nakikita nila sa magaganda nating pag-uugali ang ugali ng tunay na Kristiyano para maniwala sila sa atin. Ito yung magandang pagsusubaybay sa mga inaakay natin tungo sa kaligtasan. You have to be alert always. Si Miriam, alerto po siya. For sure, hindi yan kumurap-kurap. Alerto. Kasi isang pagkakamali lang, pwedeng malunod si Moises. Ganon din po dapat tayo. Magpakatino na po tayo. Huwag niyo pong isipin, hindi pa darating ang Panginoon. Ang tagal-tagal na nilang pinipreach yan, second coming. Hanggang ngayon, wala pa naman. Mali pong isip yan. Sabi ng Biblia, ang isang araw para sa Diyos ay gaya ng 1,000 taon. Bakit nagtitiis ang Diyos hanggang sa maligtas ang mga kamag-anak mo? Kaya dapat alerto po tayo gaya ni Miriam. Paano yung pagiging alerto? Pagpaparating na ang Grand Bible Seminar, alert tayo. Inuunahan na natin sila. Nay, may Grand Bible Seminar kami ha. Piniprepare mo na ang lahat. Kung ikaw ay nagtatrabaho, sige na ha, punta ka ng Bible Seminar. Sa'yo na yung kalahati ng sweldo ko. Diba? Alerto tayo. Makapunta lang kayo sa Bible Seminar sa linggo, dalhin nyo lahat ng labahan, ako na ang bahala. Ganun po. Then pinapaliwanag natin ang ilaw. Ito po sa pamamagitan ng magagandang ugali natin. We show them na nagbabago tayo. Kaya i-check nyo po, habang nagsisimba kayo, wag lang pong nothing. Dapat habang nakikinig kayo at pag-uwi ninyo, tanungin nyo ang sarili nyo, 3 years na ako sa church, may pagbabago ba? Nagbago na ba ako? Para makita po ito ng mga mahal nyo sa buhay at natural nyo silang magagabayan, gaya ni Miriam, tungo po sa kaligtasan. Kaya mahalaga, you keep your position. Sa church, may mga position tayo, di ba? Kasi sa Bible Seminar, kinikip ng choir ang kanilang posisyon, tagakanta sila. Kung ikaw dun sa kitchen, yun ang panatilihin mong posisyon. Kung ikaw sa broadcasting, gawin mo ng best mo yung broadcasting. Kung ikaw ang taga-sundo, mag-drive ka ng buong saya. Diba? Dapat nagda-drive ka, hindi yung, tagal nyo, late na tayo. Tama? Kahit na late yan, brothers and sisters, ligtas naman na, di ba? Fasten your seatbelt. Huwag gagawin yon. Fasten your seatbelt, pero dahan-dahan pa rin. For safety. Tama mali. Brothers and sisters, napakahalaga po. You keep your position. Kung anong ministry ang binigay ng Diyos sa'yo, gawin mo yung best mo. I-render po nyo 100% ng makakaya ninyo. And then kikilos ang Diyos, pagkakaisahin niya ang church, magagabayan natin ang mga kaluluwa tungo po sa kaligtasan. Sana po, anumang hirap sa ministry, wala akong marinig na ganito. Pastor, ayaw ko na. Pwede magpahinga, 3 years lang.
Walang ganun sa church. Minsan nakakarinig ako, Pastor, magpapahinga muna. Okay, bukas? Hindi po, 3 years. Walang ganun. Wala po. Pwede kang magpahinga, bukas. Balik ka uli sa susunod na araw. Halimbawa, isang Sunday, talagang may sakit ka. Okay, ibigay mo sa assistant mo. Next Sunday, make sure nandun ka na. Ganito ang ibig sabihin. Wala po yung pahinga na 3 years. Alisin niyo po sa bukabularyo niyo. Minsan, dahil wala pang alam, Pastor, di muna po ako magsisimba. Akala ko, ito lang Sunday. O bakit wala ka na? Pastor, ibig ko pong sabihin 3 years po akong di magsisimba. Paano yung posisyon mo? Kung iniwanan mo ang posisyon mo, damay tayong lahat. Tama mali. Kaya dapat gawin natin. Tayo ay body of Christ. Itong kamay ko ang posisyon niya, tagakuha ng kung anong gustuhin ko. Nagsasabi ba yung kamay ko? Pas muna. Kukunin ko to ngayon. Pas muna. Sabi niya. Kaya hindi ko makuha. Hindi, pas muna. Magpapahinga muna ako. Meron bang ganun sa katawan? Hindi. Kahit kumikirot, kukunin mo. And then, iinumin ko. Kaya ako nakaginhawa. Imagine, ayaw sumunod ng kamay ko. Wala akong nainom na tubig. Manghihina ako. Kasi sa church, just like Miriam, keep your position. If you're the men's group leader ka. If you're the women's group leader ka. If you're the cell group leader, panindigan mo yan, position mo yan. Ibandela mo ang watawat ng cell group ninyo. Cell group number 1, tara na, lusob. Yes, pag may Bible, dalhin natin sila. Pero minsan ng mga kapatiran, hindi nakikinig. Anong gagawin mo? Iiyak ka? You have to inspire them. Umiyak ka sa Diyos, ipanalangin mo sila. Tiyagain mo sila. Kung natuto yan, tutulungan ka nila at magiging malago ang ating church. Kaya my dear brothers and sisters, mahalaga, keep your position. Next, kay Miriam, Exodus chapter 2. Balikan natin. Exodus chapter 2, verse 5 to 7. Babasahin ko pong muli. Noon ang anak na babae ni Faraon ay lumusong upang maligo sa ilog at naglakad ang kanyang mga alalay na babae sa tabi ng ilog. Kanyang nakita ang basket sa talahiban at ipinakuha sa kanyang alalay. Nang kanyang buksan ito, nakita niya ang bata at narito ang sanggulay umiyak. At kanyang kinaawaan siya at sinabi, ito'y isa sa mga anak ng mga Hebreo. Nang magkagayo sinabi ng kanyang kapatid na babae, si Miriam po ito, sa anak ng Faraon, aalis ba ako upang itawag kita ng isang tagapag-alaga mula sa babaeng Hebrea na mag-aalaga ng bata para sa iyo? Si Miriam, ang lesson na susunod, simbolo siya ng matalinong believer, matalinong mananampalataya. Wise po siya. Alam niya kung kailan siya magsasalita. Nung nakita na ng prinsesa, yung kapatid niyang si Moises, doon siya pumasok. Mahal na prinsesa, ikukuha ko ba siya ng tagapag-alaga? Kasi alam niya, bawal mag-alaga ang mga Ehipsyo ng mga alipin. Kaya pumasok siya kaagad, ikukuha ko po ba ng mag-aalaga? Ganun po dapat tayo. Dapat, we know, when should we say something? When should we talk? Limbawa, sa bahay, ang mama mo umiiyak, maraming problema. Doon ka pumasok. Kaya idulog natin sa Diyos. Sama ka sa Bible seminar namin. Hindi yung, yan kasi ayaw nyo sa Bible seminar. Kaya yan, kung ano-ano ang buhay natin. Di mas lalo siyang ayaw niyang pumunta. Dapat yung pamamaraan natin tama. Sometimes you have the zeal. Meron kayong pagnanais pero mali yung pamamaraan. I-check nyo, dapat tama. Itong si Miriam, wais po siya nung nakita ko, yes. Alam niya ang saktong time kung kailan siya magsasalita. Okay? Nasa Kawikaan po yan. Kawikaan 25. Tingnan po natin. Kawikaan 25, verse 11. Kawikaan 25, verse 11. Napakaganda ng talata. Basahin po natin verse 11, sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang naaangkop na salitang binitawan ay gaya ng mga mansanas na ginto sa pilak na lalagyan. Naaangkop na salita na binitawan. Kaya nga, dapat yung pagsasalita natin, naaangkop. Bitawan nyo sa right time.
Tignan nyo, basahin nyo ang sitwasyon. Hindi lang banat lang ng banat. Okay? Dapat tamang-tama yung salita. Si Miriam, sakto. Pumasok siya, mahal na prinsesa, ikukuha ko ba ng mag-aalaga yung batang yan? Kaya sabi ng prinsesa, okay, ihanap mo ako ng mag-aalaga. Yes. Kung may kaklase ka, gusto mong ma-evangelize, right time, kausapin mo ng mabuti. Okay? Hindi yung bumagsak siya sa test. Sabi ko sa iyo, pag hindi ka saved talaga, wala kang wisdom. Tingnan mo ko, save ako. Hindi ganun ang approach. Hindi ganun ang approach. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Gusto mo tulungan kita? Talaga? O kasi medyo ayos ako dito, magaling ako sa math. Kaya sige, tutulungan kita sa isang kondisyon. Ano? Sama ka sa Bible seminar namin. At least, mayroon ng question sa kanya. Okay, sige nga. Wala namang mawawala. O sige, turuan mo na ako. Ganun po dapat. Dapat wais po tayo. Balikan ko po yung pananalita. Ang mga tunay na Kristiyano, nagsasalita talaga sila, especially tungkol sa Ebanghelyo. Pakiusap kung may cell group fellowship, kung kayo po ay natawag, magsalita po kayo. Huwag po yung pas muna. Bakit? Tignan po natin, 2 Corinthians chapter 4. Ikalawang Korinto chapter 4. 2 Corinthians chapter 4 verse 13. Ikalawang Korinto 4 versikulo 13. Basahin po natin dahan-dahan at sabay-sabay. 3, 2, 1. Yamang tayo ay mayroong parehong spirito ng pananampalataya na ayon sa bagay na nasusulat, sumasampalataya ako, kaya't ako ay nagsasalita. Kami rin ay sumasampalataya, kaya't kami ay kailangan nating isalita. Tell them the old story of Jesus and His love. Anong bukang bibig natin? Ang Ebanghelyo. Tama? Kapag naligtas ka na po talaga, minsan, anumang conversation, nagagawan mo ng paraan para maisingit mo lang ang Ebanghelyo. Nasa palengke ka, mayroon kang suki. Suki! Magkano yung isda? Ganito per kilo. Talaga yung kasabihan, no? Ang isda nahuhuli sa kanyang bibig. Nahuli na kita, di ba? Nag-promise ka noon. Bible seminar tayo. Tama? Dapat marunong tayo. Dapat na isisingit natin sa salita natin ang Ebanghelyo. Bakit? Ito yung pag-asa ng mga tao. Ano ba ang pinakamatamis dito sa mundong ito? Yung lasa ng Ebanghelyo. At alam kong natikman nyo po yan. Yung lasa ng magandang balita na minahal ka ng Diyos. Hindi niya tinignan ang kasalanan mo, na nung tayo mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa mga masasamang gaya ko. Sabi ni Pablo, tapat ang salita at nararapat tanggapin ng lubos, na si Kristo Jesus ay pumarito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan na ako ang pangunahin sa mga iyon. Kaya nga, dapat nagsasalita tayo. Dapat i-insert nyo lagi yung Ebanghelyo sa mga conversation. Dapat magawan nyo ng paraan, gaya ni Miriam, nagawan niya ng paraan para maligtas ang kanyang kapatid na si Moises. Para ampunin siya ng prinsesa. Ganon din po tayo. Dapat nagsasalita tayo. Huwag kayong mahiya. Huwag nyong ikahiya ang Ebanghelyo. Di po ba nasa Biblia na kung ayaw mo na siyang banggitin, parang sasabog ka? Saan? Tingnan natin. Jeremias chapter 20. Jeremias chapter 20 verse 9. Jeremias chapter 20 talata 9, verse 9. At kung aking sasabihin, hindi ko na siya babanggitin, o magsasalita pa sa kanyang pangalan, waring sa aking puso ay may nag-aalab na apoy na nakakulong sa aking mga buto, at ako'y pagod na sa kakapigil dito, at hindi ko makaya. Think about it, si Miriam, nakita na ng prinsesa, bigla, pas na lang muna, ayaw ko pang magsalita.
Ano mangyayari sa kapatid niya? Maring tanungin siya ng prinsesa, sino ka? Bakit ka naririto? Ay, sorry po. Next time na lang po ako mag-testimony. Pinasok niya kaagad. Kukunan ko ba kayo ng mag-aalaga sa bata, mahal na prinsesa? Kasi alam niya, yun ang unang nasa isip ng prinsesa. Nakita niya naawa yung prinsesa. Oy, kawawa naman yung bata. Naawa na, mayroon ng desire yung prinsesang ampunin. Pero alam ni Miriam, bawal. Prinsesa siya, alipin yun. Kaya, very wise. Sa church, dapat lumin tayo lahat, wais. Dapat nagsasalita po tayo. Sinasabi natin, at kung pipigilan mo raw, sasabog ka. Right timing, napakahalaga. Nagsalita si Miriam, dapat magsalita rin po tayo. Kaya nga magandang balita, binabalita. Huwag itago. Ang balita kailangang malaman ng iba. And lastly, aral kay Miriam, balikan natin yung Exodus chapter 2. Verse 8 to 10. Exodus chapter 2, verse 8 to 10. This time kayo naman po ang bumasa, sabay-sabay. 3, 2, 1. Ito na ang pakahalaga. Nung nakita na ni Miriam na ang kanyang kapatid, yung sanggol na si Moises, ay nasa mabuting kamay na, kinunek niya si Moises sa kanilang tunay na nanay. Ano ang lesson? Si Miriam ay naging instrumento para si Moses makabalik kay Jochebed. Tayo rin. Kapag naligtas na yung ating ini-invite, i-connect natin siya sa church. Minsan, nung nakita nating naligtas, pinabayaan na natin. Nagsaya na lang tayo. Uligtas ka na talaga? Ay, salamat sa Diyos, okay. Hindi mo sinabihan, sa Sunday, sama ka uli ha? Dapat i-connect mo ngayon sa church. Kaya bilang church, ano ang gawain natin? Hindi nagtatapos sa pag-akay. Hindi nagtatapos sa paghahanda, pag-akay, hanggang sa maligtas. Right after the salvation, we want them to be connected saan? Sa church. Tayong taga-connect sa mga bagong brothers and sisters sa church, sa ating iglesia. Para maintindihan nyo, tingnan natin sa Exodus chapter 15. Exodus chapter 15. Exodus chapter 15, verse 20 at 21. Si Miriam, na babaeng propeta, na kapatid ni Aaron, ay humawak ng isang pandereta sa kanyang kamay. At sumunod ang lahat ng mga babae sa kanya na may mga pandereta at nagsayawan. Sila'y inawitan ni Miriam. Umawit kayo sa Panginoon sapagkat siya'y maluwalhating nagtagumpay nang inihagis niya sa dagat ang kabayo at ang duoy nakasakay. Anong nangyari? Nasaksihan nila ang Red Sea crossing. Dito, sabi ni Miriam, sabi ng Biblia kay Miriam, babaeng propeta. Ano ang gawain ng propeta? They connect people sa Diyos. Ganon din po tayo. Ano ang gawain natin? Number 1, kinukonect natin ang mga tao para maligtas sila. And number 2, kinukonect natin sila sa nanay nila. Sino ang nanay natin? Ang church. Ang tatay natin nasa taas, ang nanay ay church. Si Miriam, kinunek niya ang sanggol na si Moises sa kanyang tunay na nanay. Brothers and sisters, napakahalaga ito sa buhay pananampalataya. Dapat, huwag niyong pabayaan yung inakay niyo na maligtas lang. Dapat, i-connect niyo siya sa church. Dito po, man of God na si Moises. Behind a successful Moses, nasa likod ang kanyang mga pamilya na umalalay sa kanya.
Kaya sana magaya po natin ito pong si Miriam. 4 na aral ang binahagi ko mula kay Miriam. Ngayon, may isa pang aral mula naman kay Aaron. Exodus 28, tignan po natin. Exodus chapter 28, verse 1 to 3. Babasahin ko po. Exodus chapter 28, verse 1 hanggang verse 3. Ilapit mo sa iyo si Aaron na iyong kapatid at ang kanyang mga anak na kasama niya mula sa mga anak ni Israel upang makapaglingkod sa akin bilang mga pari. Si Aaron at ang mga anak ni Aaron na sina Nadab, Abihu, Eleazar at Itamar. Igagawa mo ng mga banal na kasuotan si Aaron na iyong kapatid para sa kaluwalhatian at kagandahan. At sabihin mo sa lahat ng may kakayahan na aking pinagkalooban ng kasanayan na kanilang gawin ang kasuotan ni Aaron upang siya'y italaga sa pagkapari para sa akin. Si Aaron ay simbolo ng holiness. Sila po ang naitalaga bilang mga pari at alam po natin ang mga pari noon, sila ang nag-aalay, especially yung alay pangkasalanan taon-taon para sa mga Israelita. Kaya bago sila mag-alay, they make sure physically and spiritually malinis sila. Ano yung aral? Ganun din po. Right after na maligtas na, ma-connect na natin sa church ang isang tao, kailangan tulungan natin siyang makapamuhay sa buhay na may kabanalan. Ano po yung kabanalan? Unti-unti ng paghiwalay sa kasalanan at unti-unting pananatili sa ating Panginoong Jesucristo. Ano ang Christian life? Life denying yourself. Life denying yun pong maraming mga kasalanan. At unti-unting nabubuo ang pagkatao ni Kristo sa iyo. Si Aaron, older brother ni Moises, may challenge ako sa mga naunang naligtas. Kung kayo ang nauna sa Castillejos Church, dapat active kayo sa pag-alalay sa mga baguhan upang ma-undergo rin po nila yung process of sanctification. Ito yung buhay na pagpapabanal. Kung sila ay nabubuhay sa kabanalan, magagaya nila ang ating tatay. Like father, like son. Di ba nasa Biblia yon? Unang Pedro. Tingnan po natin. 1 Peter chapter 1. Verse 15 to 16. Unang Pedro, Kapitulo 1, versikulo 15 hanggang 16. Sa halip yamang banal ang sa inyo'y tumawag, maging banal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Sapagkat nasusulat, kayo'y maging banal sapagkat ako'y banal. Ang tawag dito, Christian life. Kaya dapat, wag lang tayong maging masayang ligtas na ang isang tao. Si Miriam, hindi siya na-satisfy na nasa mabuting kamay na ang kanyang kapatid. Ikinonect niya sa church, sa kanyang nanay. Pagkatapos, eto naman si Aaron. Simbolo ng buhay ng kabanalan, tulungan natin sila hanggang si Kristo ay mabuo sa kanila. It takes time. Kaya kung bago pa ang kapatid, marami pang karumihan yan. Minsan nadidiscover natin ang kanyang mga maling gawain. Anong gagawin mo? Ite-text mo sa group chat nyo? Mali. Ipag-pray nyo yung mga shortcomings po nila. At dapat mayroon tayong isip ganito, magbabago rin siya. All I have to do right now, magtiyaga lang ako. Si Aaron, simbolo ng buhay sa kabanalan. Let's all live unti-unti nang putulin ng mga gawain, maling gawain, at unti-unting mabuhay para sa gawain ng Diyos. Ano pa? Sa kwento po nila Moises, ang kanyang kuyang si Aaron, laging nandyan, nakaalalay sa kanya. Hanggang sa maging man of God, ito pong si Moises. Alam nyo yung isang pagtulong ni Aaron kay Moises. Tingnan natin Exodus 17. Exodus chapter 17.
verse 10 to 13. Babasahin ko po, verse 10 hanggang 13. Ginawa ni Joshua ang sinabi ni Moises sa kanya at nakipaglaban kay Amalek. At sina Moises, Aaron at Hur ay umakyat sa tuktok ng burol. Kapag itinataas si Moises ang kanyang kamay, ay nananalo ang Israel. At kapag kanyang binababa ang kanyang kamay, ay nananalo ang Amalek. Subalit ang mga kamay ni Moises ay nangalay, kaya't sila'y kumuha ng isang bato at inilagay sa ibaba at kanyang inupuan. Inalalayan ni na Aaron at Hur ang kanyang mga kamay, ang isa sa isang panig at ang isa sa kabilang panig, at ang kanyang mga kamay ay nanatili sa itaas hanggang sa paglubog ng araw. Verse 13, basahin po ninyo sabay-sabay. 3, 2, 1. Nangalay si Moises, nandun isa si Aaron para suportahan po siya. Ganyan po dapat. Si Aaron ay simbolo ng kapatid na marunong sumuporta sa mga baguhan. Brothers and sisters, alalayan natin ang mga baguhan hanggang sa maitayo natin silang man of God. Dapat yung mga kapatiran dito, sinusuportahan nyo yung mga brothers. Dapat pinagpipray nyo sila at maitayo natin silang men of God. Until such time, matawag sila ng church at ma-deploy sila sa iba't ibang panig ng bansang Pilipinas upang maipangaral natin ang Ebanghelyo. Sa prosesong ito, mahirap. Diyan papasok ang pagtsatsaga po natin. Kaya dapat may mga big brother dito, big sister, na marunong umalalay. Sa mga baguhan, minsan wala pang kusa yan, kaya alalayan nyo sila hanggang si Kristo ay mabuo po sa kanila. Yes. Minsan, di ba, hindi mo aasahan. Nung bago ito, hindi ko lubos maisip, magiging ganito to eh. Pero ngayon, ibang-iba na. Noon talagang napakatigas ng ulo. Maraming ganyan na kwento. Matigas ang ulo, ayaw mag-church, pero ngayon, nag-iba na siya. Naitatag na po siya, naitayo na po siya. Kasi Aaron, nakaalalay lagi ka kay Moises. Kaya kung titignan natin, mga brothers and sisters, yung ating pinag-aralan ngayon, sa likod ng isang tao ng Diyos, may mga tumulong. Tama? Ganun din po dapat ang gawin natin sa church. Balikan ko po yung mga magulang. Yung mga magulang may pananampalataya, ihinanda nila ang lahat ng bagay para maligtas si Moises. Ganun din po dapat ang church. Dapat ihanda natin ng mga tao para mailapit natin sila sa Diyos. Si Miriam, siya naman ang umalalay sa paglalakbay ni Moises sa River Nile. Alalayan nyo ang mga ini-invite natin, first day, second day, third day, fourth day, fifth day ng Bible Seminar. Ihanda natin ang lahat ng gagawin para maihanda ang puso nila na tanggapin ng Ebanghelyo. Ano pa? You must keep your position. Ano pa? You must be wise. Dapat marunong ka kung kailan ka magsasalita. Ano pa? Sana ang tuon ng isip at puso mo ay sa kaligtasan ng inaakay mo. And then pagkatapos, i-connect natin sila. Kapag sure na tayong ligtas na, i-connect natin sila sa church. At kapag naroon sa church, papasok naman si Aaron. Sino po si Aaron? Simbolo ng buhay sa kabanalan, and then pag-aalalay sa mga mahihina. Kaya't yamang yung mga malalakas, meron na, kayong mga malalakas, sabi ni Pablo, ay nararapat na tignan ng scruples of the weak, yung mga kahinaan ng mga bagong miyembro. At kapag ganon, makikita natin ang konsepto ng napakagandang pamilya. Kaya para maintindihan ng church, dapat alam nyo ang konsepto ng family. Ganon po sa church natin. Tayo po ay magkakapatid sa pananampalataya. You are my beloved brothers and sisters. Kaya sana, mula sa aral na ito, natutunan nyo ang lahat ng aral bago maligtas ang isang tao hanggang sa maitayo siya bilang man of God. Ito ang kwento ni Moses. Sa likod ng kwento ni Moses, may 4 na nilalang ang kanyang mga magulang, si ate at si kuya, na kumilos para maitatag siya bilang tao ng Diyos.
Gayahin po natin, and I hope you learn something ngayong Lord's Day sermon. Marami pong salamat, tapos na po tayo. Tayo pong lahat ay umuko at manalangin. Let's pray together. Dakila at makapangyarihan naming Amang Diyos sa langit, maraming salamat po. Salamat po sa espiritual na pagkain, nawa unti-unti na namin itong nadadigest. At sana pag-uwi po namin, maisabuhay po namin, matularan po namin, upang ang pakikinig namin ngayon ay maging makabuluhan. Alam po namin, hindi nagtatapos lahat sa pakikinig, bagkus ang magandang sermon ay talagang nahahayag sa buhay ng mga brothers and sisters. Kahiling ko po, Panginoon, na pagkalooban niyo po ang bawat isa sa amin ng pusong marunong sumunod sa mga napag-aaralan po namin upang ang kapangyarihan ng Diyos ay makita ng mga tao sa aming buhay Kristyano. Dalangin ko rin po, Panginoon, ang lahat ng mga ginagawa ng mga kapatiran dito sa Castillejos Church, ang kanilang mga Bible seminars, ang kanilang mga fellowship. Lagi niyo po itong samahan at nawa mas marami pang tao ang maligtas sa iglesyang ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen.